Alright, mga ka-faith, blessed day again. So back sa flooring video na tayo ulit. So as you can see, medyo yan po yung mga isa sa ititip ko sa inyo. Better kung design na yung floor nyo for epoxy resin application. Much better na pag nag-concrete tapping kayo, straight to finish nyo na. Ibig sabihin, habang nag-tapping kayo, i-plain cement finish nyo na, puruhan nyo na. Okay? Para at least ma-minimize natin yung mga ganitong situation. So gaya nito, rough siya, no? So we have done grinding using planetary grinder, pero ano pa rin yung mga sobrang rough pa rin, so hindi na natin mahabol yung mga malalalim. So all we need to do, wala tayong choice kundi mag application ng full epoxy putty. Ibig sabihin, mamasilyahan natin ng buo. Okay, so during this time, naglilinis lang tayo. Yan, nag-ano tayo ng alikabok. So this is our planetary grinder. Nakapahinga na siya. Alright, ayan, kasi natapos na namin yung lahat ng rooms. The whole house is 1, 2, 3, 4 rooms. Okay, may dining area, may living area pa, and kitchen. So more or less, this is more than 100 square meter. Alright, so disclaimer again, we are not experts when it comes to epoxy resin. Meron lang po kaming konting kalaman na pwede namin ma-share. Okay, so ito na yung last. So yung center island nila ay nahasa natin yung using a variable speed angle grinder. Alright, so the following day, ayan na, tingnan nyo yung floor profile natin, no? Look, malinis na siya, wala na siyang alikabok. So tendency kung di naman pinupunasan po natin ng medyo mamasa-masa para matanggal natin talaga yung alikabok, free from dust, before the application of epoxy primer. So ayan, no, kita sa video, ito yung isang room, talagang marami pa rin siyang butas. Hindi talaga yan, no? So yan yung isang room, ang daming mamasilyahan. So another way, kung mag concrete tapping kayo ulit, yan, no? Dami talaga, too much talaga, hindi talaga mahabol ng grinder. So kung magta-tapping kayo ulit, isang tatandaan nyo na di pwedeng mag-apply kayo agad ng epoxy kasi may moisture pa yung concrete natin pag magsisemento kayo ng bago pa. So during this time, we have done we're doing application of epoxy primer. So yan, mas nakikita nyo yung dami ng butas, dami, sobra yan in this room. Tapos na yung epoxy primer natin, white. Okay, so sa mga bago na naming viewers dyan, please continue to support our YouTube channel, Faith Construct Inc. Kindly subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos namin.
Alright, so after the application of epoxy primer, we're doing now the application of full epoxy putty. So ganyan po siya kadugo pag ganito kalalim yung mga butas ng floor concrete natin. So better talaga na maganda na yung ano nyo, kasi kung yung flooring, dahil kung medyo ganyan, maganda yung flooring nyo, patch lang kayo ng putty, hindi niyo na kailangan buuhin pa. But on this case, we have no choice but to apply full epoxy putty. Alright, so as simple as that. We're using spike shoes para kahit wet pa yung putty, pwede nating apakan. Okay, so that's how we apply epoxy putty. So sa may mga katanungan, you may comment down below or message us on our Facebook page, Faith Construct Inc. Okay, we're much willing to assist you sa mga nagdi-DIY na gustong matuto. That's for free. Message us. Kung di kayo kontento sa mga videos namin, meron kayong katanungan, just message us. Or you may attend also our epoxy resin tutorial twice a month dito sa Silang, Cavite office namin. Alright mga ka-Faith, so in this room we're using coffee brown and bronze mixture of metallic epoxy. Dahil tapos na kami nagpati, hindi na po namin napakita kung the following day, kasi after the pati we're grinding using we're not grinding, sanding. Sanding. Magsasand kami para dun sa mga masilya na sobra, para mapantay natin ng maayos, and then vacuum para malinis ulit. Alright, so ganito lang po kasimple itong one room. Ito yung color na napili ng client natin. Alright, so you need to mixture again. Sa mga tip natin dyan, yun sa mga bagong naggusto mag DIY, lalo na sa floors, you need to DIY muna sa isang sample board para makuha nyo yung karakteristik ng isang epoxy, kung paano gumalaw, kung saan man kayo bumili. Nandun po yung TDS, MSDS, yung mga technical data sheet, kung paano ang ratio, para alam nyo paano haluin, no? So in this case, we're using 2:1 ratio. If di nyo alam yung ratio ng pinagbilhan nyo, you need to ask the supplier. Okay, especially yung curing time, yung gel time, kasi doon nyo po malalaman kung ilang minutes o hours lang yung gel time, no? Yan po yung habulin nyo. Hindi po pwede kayong mag-isa dyan, dahil baka maabutan kayo ng gel time yan. Magiging tacky na siya, malapot. So alright, so ang highlights natin is the coffee brown, lighter version of coffee brown. May white or other pigment na nahalo. So ganyan lang, twirl na design using a standard paint roller. Twirl lang. So you need to make sure na wala pa siya sa gel time niya, na mabilis kayong gumawa. Okay, na ratio nyo yung mga tauhan mo, mga kasamahan mo, kung ilan kayo dapat gagawa. May tagahalo, okay, may taga gamit ng squeegee, may taga roller, may taga design. Kasi di po pwedeng lumagpas kayo sa gel time niya, kasi hindi na po mag-self-level yung epoxy natin. Alright, so ganyan na kasimple. Meron pang highlights na konting black. And the second room, shortcut na natin. Medyo may pagka
river or sea themed yung room na to. It's jungle green, magic blue and luster blue combination. So parang marbles wrap yung style ng design. So ganyan siya, continuous lang using paint roller. Unlike dun sa other room ay twirl yung design. So in this case, hindi po natin sila masyadong hinahalo. Ganyan lang, palakad-lakad, parang naglalaro ka lang. Ganyan lang po siya kasimple. Okay. Yan. So, continuous flow ng tubig or parang marble style. Blue. I think jungle green pala itong isa. Halo ng highlights konti. So, this is the second room. Ayan. So, dun lang po magkakatalo talaga yan. Yung outcome niya based dun sa design procedure na gagawin nyo. Okay? But basically, yung application ng epoxy resin natin ay pareho lang. Diba? Yung designing yung procedure lang yung nagkakaiba. So, this is the third room. Hindi na namin napakita yung isang room pa. Ito naman yung marble look design, no? Marble wrap na procedure, marble wrap. So it's a combination of black pearl pigment, silver gray. Black pearl yung base color natin, silver gray and coffee brown highlights. Meron din po tayong white dyan, white. So ayan. So magaganyan design, di po pwedeng, so we say mga 15 square meter lang yung room mo, hindi po pwedeng ikaw lang mag-isa, no? Kasi kailangan mong ma-maximize yung working time mo, no? Kasi sayang yung epoxy kung maabutan kayo ng lapot, yung gel time nya. So ang tendency niyan, wala, hindi na siya si self level. Okay, so let's see what's the final outcome. Silver gray, ayan. So pinagdugtong namin yung termination, yung dugtungan in between colors, no? Kasi pagbuhos nyo yan, hindi nyo naman ma-perfect na magpang-abot siya. So tutulungan nyo ng squeegee para ikalat dun sa mga portion na wala pang epoxy. Okay, ayan. So that's it, mga ka-faith. Yan po yung naging outcome natin the following day. So third room, tapos ito yung isang room, no? Pasensya nyo na yung mga editing skills namin kasi we're not into editing talaga. Madali ang upload lang para meron tayong konting ma-share sa ating mga ka-faith. Alright, ito po yung sa dining tsaka living area. So somewhat like a river design, luster blue and combination of brown, bronze yung outcome. So yan po yung living area nila, kitchen. So parang may ilog. Alright mga ka-faith, until next video again, continue to support our channel. God bless and stay safe everyone. Bye bye.